Pag-usapan natin po 5 senyales ng GERD, yung ulcer, pero hindi nyo alam itong mga senyales na to. Normally, pag sinabing gastric reflux or ulcer or hyperacidity, iniisip natin sumasakit ang sikmura, di ba? Nangangasim, tama po yan. Pero meron pang 5 senyales ang GERD, gastric reflux, na hindi natin alam. Number 1, sore throat sa umaga. Paggising mo, parang may sore throat ka na. Hindi mo alam, buong gabi nakahiga ka, yung asido, unti-unti umaakyat to. Paakyat na paakyat, tapos nasisira dito sa lalamunan natin. Kaya may sore throat. Kaya pag yan ang sintomas, baka may GERD ka pa na sa sore throat. Number 2, madalas ka nasasamid o nauubo. Parang may bara dito sa lalamunan. Minsan natutulog din tayo, biglang magigising tayo, nasasamid tayo. Parang may laway dito na malapot, 'di ba? Lalo na sa paghiga natin, GERD na pala 'yon, yung madalas nasasamid. Number 3, pag malala na yung GERD. Number 3, namamaos. Paos ang boses, nasisira yung vocal cords. Ibig sabihin, gabi-gabi pala nag-GERD na 'to. So yung vocal cords nasisira ng acid kaya namamaos. Actually, pag nakita to ng mga ENT doctors, makikita nila na namamaga, namumula yung vocal cords, sasabihin nila, wag mo na magsalita. Kailangan gagamutin yung GERD kasi kung hindi, masisira talaga yung boses. Number 4, sign ng GERD na hindi natin alam. Minsan, alam nyo ano po? Palpitation, kabog ng dibdib. Yung puso, mabilis ang kabog, parang ninenervyos, minsan patalon-talon pa yung tibok ng puso. May connection po to. Alam nyo ba, ang tiyan natin, pati ang puso natin, actually connected siya. Meron niyang mga reflex Kung kailan makulong-makulo ang tiyan mo, na impatyo ka, kita mo yung puso mo, bibilis din ang tibok. Minsan nag-i-skip beat pa yan. Parang nahihirapan din yung puso pag na-stress yung tiyan natin. Number 5 sign ng GERD na hindi natin alam, yung madalas dumidighay. Yan, o parang paglunok mo dito, medyo maasim-asim. So dighay ka ng dighay, lalo na maasim yung naamoy natin, pwedeng senyales ng GERD yan. Okay? So ito yung 5 ha. Merong mga alarm signs. Ibig sabihin nitong alarm signs, ito masama na to. Ito talaga dadali na sa ospital. Tulad ng yung pagdumi na maitim. Sabihin may dugo yun. So pag tumae ang pasyente na parang dinuguan, bad news yun. O yung iba sumusuka ng dugo. Merong may ulcer sumusuka ng dugo. Nakakita na ako. Buong emergency room, punong-puno ng dugo. Suka. Ito talaga dadalhin sa ospital. Very obvious. May ulcer yan. Meron tayong mga tips para sa GERD, para sa hyperacidity, para sa ulcer. May tulong po lahat to. Number 1, small frequent feeding. Pagkakain tayo, dapat pa konti-konti lang. Mas busog ang tiyan, mas marami nilalagay, para mas hirap siya, mas napupuno yung tiyan. Pero pag pa konti-konti at mas madalas, mas kaya matunaw. Number 2, ito baka mahirapan kayo. Mas maganda, pare-pareho kinakain nyo. Kung may restaurant kayo, pareho. Laging kanin, nilaga, sabaw, bland foods lang. Yung medyo matatabang. Lugaw, ulam, malalambot, matatabang. Paulit-ulit, pareho yung pagkain. Mas nasasanay ang tiyan mo. So, mas hindi ka mag-GERD. Hindi ka mag-hyperacidity. Bukod dito, dapat same time. Pare-pareho oras. Ito, third tip natin. Same time. Kain mo sa umaga, tanghali, para masanay yung tiyan mo. Number 4, bawas sa stress. Pag may stress, may meeting, talagang kukulo ang tiyan mo. Hindi ka matutunawan, maimpatyo ka pa, indigestion. Next, ang pantalon natin dapat maluwag. Huwag yung maong na napakasikip, sinturon napakasikip kasi pag naipit ang tiyan natin, aakyat yung acid. Parang pinipisa, parang Colgate pag napisa, lalabas yung... So pag napisa yung tiyan natin, masusuka ka niyan, di ba?
tight pants, lalo na paghihiga bigla, bawal yun ha. Bagong kain, bawal humiga. Isa pa, mga iiwasan, spicy foods, di ba? Yung sobrang spicy, anghang, sobrang mamantika, matagal matunawan. O pag mamantika, citrus fruits, healthy ang citrus fruits tulad ng mga lemon, orange, dalandan, suha. Pero yung wala pang laman ng tiyan mo, tapos citrus fruits na, puro lemon, puro orange, puro kalamansi, sisikmurain po kayo, baka hindi nyo rin kakayanin. Maganda rin, warm water, tubig. Ang solusyon ko nga sa GERD lagi, tubig at saging. Tubig, every 30 minutes, lagok ng mga 3 to 4 sips ng tubig, maligamgam na tubig para yung acid na umakyat, mahugasan. Ayaw mo matagal yung mga acid, dyan nasisira, dyan so sore throat, dyan nasisira yung vocal cords, dyan na mamaos. So tubig, every 30 minutes, sa madaling araw, pag gumising, inom konting tubig. Pag malapot na parang may laway na nakadikit, inom konting tubig. Pag gising sa umaga, inom konting tubig. So 8 to 12 glasses in a day. Napakaganda. Mas maligamgam na tubig, nakita ko mas relaxing. Saging, may tulong din para sa ulcer. Ang saging, mga 2-3 kagat ng saging, sabayan mo ng tubig, tumatapal siya sa tiyan. Meron siyang component na leucocyanidin na tumatapal sa tiyan. Okay? Tapos, iwas sa kape, yung iba na hyperacidity sa kape, sa alak, alcohol, di ba? Walang laman ng tiyan, inom ng alak, mabubutas ang tiyan natin. Sigarilyo, nakakakos din ng ulcer. So, alak, kape na marami, sigarilyo, iiwasan. Tapos, pagkatapos kumain, mas maganda maghintay ng 3 to 4 hours bago hihiga. Let's say, ako nga, kain ko maaga, alas 6. So, pag 6 ang kain ko, pwede ako humiga ng mga 9, pero 9 p.m. Pero 3 hours, minsan meron pa eh. Oo, kaya ako, pagkakain, maganda maglakad-lakad konti. Hindi ko sinabi mag-jogging ha. Pagkakain, konting lakad, kasi habang lumalakad, gumagalaw ang bituka. Pag gumagalaw yung bituka, small intestine, large intestine, so yung kinain mo, mas matutunaw. Lalo na pag nagkakaedad tayo, mabagal na galaw ng bituka. So pag naglalakad, kahit papano, mas liliit yun tiyan, mas gaganda digestion. Diba? Hindi ko naman sinabi mag-jogging kayo. Tapos, kasi hindi maganda yung pagkakain, biglang upo na lang, diyan tayo lalakihan dyan. And last tip na lang, pagkakain tayo, mas marami ang kinakain sa umaga kasi ginagamit for energy. Tanghali, pwede marami-rami din kinakain. Pero pag sa gabi na, konti na lang ang kakainin nyo. Kasi matutulog ka na eh. Okay? So, sana nakatulong tong tips ko. Paano ang natural remedy for GERD, for ulcer, for hyperacidity. Ngayon, pwede kayo magpatingin sa gastroenterologist. Pwede kayo magpa-check up. Usually, kung talagang masakit at hindi nakukuha ng home remedy, pwede. Baka gawan kayo ng gastroscopy, baka bigyan kayo ng mga omeprazole at ibang gamot na anti-ulcer. Okay naman yan. Pero sa akin, yung mga gamot kasi good for 1 week, 2 weeks din. 2 weeks lang. Hindi mo na pwede ihabang buhay yun. Tsaka babalik-balik pa rin tayo dito sa mga home remedies natin. So sana po nakatulong tong video para malunasan finally ang inyong GERD at ulcer. God bless.